At ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Kakasama po natin tuwing Martes at Huwebes dito po sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ng mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa season pong ito, tututukan pa rin po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Ngayong araw, makakakwentuhan po natin dito sa ating programa si Director Imelda Ronda. Mula po siya sa National Authority for Child Care o NACC upang talakayin po ang mga programs and policies na nakatuon sa pangangalaga ng kapakanan ng mga survivor ng child exploitation. Magandang umaga po sa inyo, Director Ronda. Yes, magandang umaga po, Miss Dayan, at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pag-imbita sa National Authority for Child Care. Thank you for joining us. Alright, siguro umpisahan natin yung ating talakayin, Director Ronda, dun sa pagkakaugnay ng kahirapan at nitong child exploitation. Paano po ba konektado ang dalawang ito at paano napapalala ng kahirapan itong cases of child exploitation? Actually, malinaw po talaga yung koneksyon ng kahirapan sa child exploitation. Kasi po kapag ang pamilya ay nakakaranas ng kahirapan, ang ating pong mga kabataan o yung mga bata ay nagiging vulnerable po sila sa exploitation o pagsasamantala. Kagaya na lang po kung salat po sa kabuhayan ang pamilya, napipilitan po sila na pagtrabahuhin yung mga bata, yung tinatawag po natin ng mga child labor. Meron din po kami mga karanasan sa National Authority for Child Care na binibenta po ng kanilang magulang ang kanilang mga anak in the guise of adoption. So actually po, recently lang ngayong November 5, may nahuli po yung ating PNP, WCPC na 4-month-old baby na binibenta po ng kanyang sariling nanay. Oh my, grabe, may mga ganong cases. Opo. At Nang dahil sa kahirapan po. So binibenta nila by mga how much, ganyan? Actually po, base sa datos ng PNP, binenta daw po yung bata ng 25,000. Oh my. Okay, so maganda yung convergence na nangyayari na with other agencies ay napapag-usapan ninyo itong mga ganitong cases at nabibigyang solusyon at na-rescue nyo yung mga batang ganito. Opo, napakahalaga po talaga ng convergence ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno. So ang NACC po ay kasama sa Interagency Committee, especially po sa child trafficking at illegal adoption. Kasi kami po ang NACC, ang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad po ng legal na proseso ng pag-a-adopt. Domestic man po ito or inter-country adoption. So kami po ay kasama ng Department of Justice, ng Department of Social Welfare and Development, DepEd, NBI, PNP, kahit na po academe at lahat po ng mga social work organizations. Well, we really have to put a stop sa mga ganitong child exploitation cases. Ano pa yung mga policies and programs na maaaring ipatupad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para matigil itong mga ganitong cases? Nasabi ko na nga po na ang mandato ng NACC ay magbigay ng pamilya na mag-aaruga sa isang bata na nawala ng pamilya or maaaring in the process na mawala ng pamilya. So ang programa po namin, meron po kaming mga alternative child care, kagaya po ng foster care. So kami po ay naglilisensya ng mga pamilya, magulang or kahit po individual na gusto pong mag-alaga pansamantala ng bata na nakakaranas po ng mga abuse, pag-aabuso, whether it's physical, sexual abuse, emotional abuse, na hindi na po kayang alagaan ng kanilang sariling pamilya dahil po ang kanilang sariling pamilya ay sila po na ang nag-aabuso ng mga bata. So kailangan po nating protektahan ng mga batang ito at kami po ay merong mga lisensyadong mga foster parents na maaari po, train po na mag-alaga sa mga ganitong po mga bata na nakakaranas ng abuso ng kanilang sariling pamilya. At hindi lang po foster care, dahil sinabi ko po, kami rin ay nagbibigay ng permanenteng pamilya through adoption sa mga bata. So, kung hindi na po sila kayang alagaan ng kanilang sariling pamilya, maaari po namin sila mabigyan ng pagkakataon na maalagaan ng isang pamilya na totoong mag-aalaga at mag-aaruga sa kanila. Under your care or monitoring, nasa ilan po yung mga survivors natin?
Sa ngayon po, meron kaming 16 na biktima or survivor ng OSAEC at meron kaming 36 na under ng SESAEM, survivor victim, na nasa pangangalaga po ng aming mga lisensyadong foster parents po. And we talked earlier na ito ay temporary lamang yung sa kanilang foster care, ano? Opo. And then how do you find the perfect family para ma-reintegrate ulit itong mga survivors natin? Opo. Dahil po itong mga batang ito, para po sila ay mabigyan namin ng permanenteng pamilya through adoption, may mga proseso pong pagdadaanan ang isang bata. But ang aming pong pangunahing layunin ay maibalik po sana yung bata sa kanilang pamilya dahil kami po ay naniniwala na ang kanilang sariling pamilya ang talagang magbibigay po sa kanila ng proteksyon. Kung hindi na po sila talaga safe sa pamilya po nila, maaari po kami maghanap ng ibang kamag-anak na maaari po mag-alaga sa kanila at kung hindi po, doon na po namin ipoprocess yung adoption po ng bata para po sa ibang pamilya na na-assess din po namin na kwalipikado na maging adoptive parents. At yun na po yung magiging permanenteng pamilya ng bata. Alright, well ngayon po ay National Children's Month at ang tema ay OSAEC, SESAEM, Wakasan, kaligtasan at karapatan ng mga bata ipaglaban, which is very relevant and very timely. Ano po ang mga programa po ng NACC kaugnay po ng selebrasyong ito ngayong buwan? Opo, marami po kaming mga activities in line din po sa National Children's Month. Kami po ay nakikipag-ugnayan sa DSWD, sa Council for the Welfare of Children, sa mga academe po para po magkaroon po sila ng mga activities, especially for advocacy on OSAEC, SESAEM. And yung sinabi ko po na talamak na rin po ngayon yung bentahan ng mga bata sa ating po mga social media. Yung sinasabi mong online baby selling. Opo, yung Okay. sinasabi ko po na online baby selling na meron po talaga nangyayari mga ganun. Kaya po kami ay nakikipagtulungan, especially po sa ating PNP, WCPC, yung Women and Child Protection Committee po nila. At dahil po ito ay social media, kasama na rin po namin yung Department of Information and Technology Communication kasi sila po ang po pwedeng mag-surveillance nitong mga Facebook page na po ito. At kami po ay nakikipag-ugnayan na ma-take down po etong mga Facebook na ito at para hindi na po ito tangkilikin ng ating pong mga nagbabrowse sa ating mga Facebook dahil napakalaking impluwensya po ng social media sa ating pong mga kababayan at ginagamit po sa hindi magandang paraan itong social media. Para lang mapaalalahanan natin yung ating mga manonood, syempre, baka ma-encounter nila yan sa online. Yung sinasabi po ninyong cases of online baby selling. Ano ba ang portrayal nila online at para maging wary and cautious yung ating mga netizens? Opo. Actually, ginagamit po nila ang salitang adoption. Okay. Kahit sinasabi din po nila na legal adoption. Pero hindi po ito legal adoption dahil isa lang po ang opisina ng gobyerno na nangangasiwa po sa totoong legal na proseso ng pag-adapt. Ito po ang National Authority for Childcare. Okay. At meron po kaming Facebook account, National Authority for Childcare, ang pangalan po. At kapag po nakita po ninyo, ito wag na po kayong tangkilikin itong mga Facebook I-report account. din sa I-report inyo, po no? sa National Authority for Childcare. I-report po ninyo sa ating mga kapulisan. Meron pong Women and Child Protection Committee sa ating pong mga police station. So maaari po nilang i-report po ito. Oo. Naku, kung mali po iyon, illegal po iyon. Yes Tapos po. i-register pa nila sila siguro yung biological parents, ano? Which Ay, is opo, hindi tamang proseso. Yes, isa rin po actually ang pamimeke ng birth certificate sa child exploitation. Okay? Ang pamimeke po ng birth certificate, i-register niyo ang isang bata na hindi naman po kayo yung totoong magulang, ito po ay punishable under our law because that is a criminal act under the revised penal code. Pero meron po tayong programa rin. Meron pong batas tayong ipinasa noong 2019 po. Ito yung tinatawag natin na Republic Act 11222 or yung Simulated Birth Rectification Act. Okay. Ito naman po, para lang po
mabigyan ng pagkakataon na ma-explain ko po itong RA 11222 dahil po talamak din yung pamimeke ng mga birth certificate ng bata at hindi po ito nakakatulong sa bata dahil hindi niya kilala yung totoong identity niya. Sino ba talaga siya? Dahil peke yung mga magulang na nakalagay sa kanyang birth certificate. So yung batas na po natin yun, binibigyan po ng pagkakataon yung mga magulang na nameke ng birth certificate ng bata na baguhin po ito. Ipa-cancel po ito at ipa-correct po. Through the petition for the cancellation of the simulated birth certificate at itutuloy po nila yung legal adoption ng bata para magkaroon po ng totoong birth certificate yung bata at totoong pagkakakilanlan sa kanyang sarili po. Okay, well, Director Imelda, marami po kaming natutuhan sa inyo at naway ang ating pag-uusap na ito ay mas mag-create pa ng awareness sa mga tao to help you out as well para po wakasan itong mga child exploitation cases na mayroon po ngayon. Marami pong salamat sa pagbisita sa aming programa at sa ating pong mga tagapanood. Salamat po sa inyong suporta. Hinikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes at ito, Director Imelda, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.